Good evening, Sir Jun. Ako po si Tablak Giregi from BSIT 3. Welcome to my CRUD operational video tutorial. So, for us to understand what is CRUD, CRUD stands for Create, Read, Update, and Delete. These are the four fundamentals operation performed on data in a database. Important part of a CRUD operation is the data integrity. Proper use of CRUD operations help ensure data consistency and accuracy. Also, the data management. We use CRUD operation because it is essential for managing and maintaining data in a database. And flexibility. It gives us a power to manage and retrieve, add, and modify, and also remove data in our database. So, without further ado, pisahan na po natin yung unang letter, which is create. So, how can we create data for our table? So, for our database name, we use name userdb, and for table, which is users table. So, mock practice na ako kanina po. We already have this data. So, paano natin na-create or paano tayo nag-insert ng data sa table? So, we use this SQL query, and sa UI ng PHP admin provided naman yung code or command line for each CRUD operation. We have read, or for our create we use insert, and for read we use select, and for update and delete. So let's focus sa create. So to create data, tatawagin natin yung table name. So use the word insert into para sabihin sa SQL kung saan mag-create ng data or saan ipapasok ang data. So these are the elements ng table: ID, username, at sa values, dito natin i-specify yung data na i-create natin. So for ID, naka-auto increment, gawin natin null. Hindi natin siya kailangan lagyan ng value. For username, i-organize natin mas madali mag-insert. So for username, James, full name, James Bond. Sa email, susundan natin yung pagkakasunod-sunod ng element or sa data. Email, James Bond, so address, Dinalona. At sa zip code 1234, and password is James Bond 7. So may button dito na go, or para i-insert siya, pwede natin mag-control enter. Pwede natin i-click din yung go. So kanina may may dalawang data. So kung titignan natin ulit yung table, may pangatlo ng data entry. That is how we create or use a create operation, yung R, which is read operation. Again, babalik tayo sa SQL query para sa ating table. So makikita natin dito, naka-provide na yung read. So magsaselect siya from
our table. So pag in-enter natin yan, makikita natin yung buong columns or table. So to specify yung gusto nating i-read, i-call out natin yung specified ID. So si James Bond, ang lalabas ng IC James Bond. So that's how we read or use the read operation. So next is, so let's proceed sa update. So may button dito na update. So provided na yung gusto niya i-set. So pwedeng kung ayaw natin i-set lahat, so pwede natin i-specify yung kung username lang. So dahil auto-increment na yung ID at ayaw natin ma-avoid, gusto natin i-avoid yung possible error, so i-leave lang natin na blank yung ID. Ayan. So, kung gusto natin palitan lang yung username, ng ID ni James Bond. So from James Bond, gagawin natin Joe Bond. So sa use word update sa table users, set yung hindi natin kailangan ng ID. So isa-set natin yung username from James Bond to Joe Bond sa ID. So in-specify natin kung anong ID. So i-read niya sa username, papalitan ng Joe Bond. So kung i-go natin here, so na-set niya na. So babalik tayo sa table from James Bond, yung Joe Bond yung username. So that's how we use a update operation. So last is delete. How to perform delete operation in MySQL. So mabilis lang din. So, sa button, from table where kung specified ID, so lagyan natin ng ID is equals to si James Bond 3. So tatanggalin niya yung data sa ID number 3, yung 3. Pag ginaw natin, babalik tayo sa table, mawawala si ID 3 or si James Bond na naging Joe Bond. So yun po yung thank you po sa panonood and nag-enjoy po.